sa isang maliit na barangay sa baybayin ng Sama, kung saan ay pintuan lang ang namamagitan kay Turco at sa malawak na dagat. Si Turco ay isang binatang bangkero na araw-araw pumapalaot para manghuli ng isda. 24 anyos na si Turco. Kayumanggi ang balat, matipuno ang katawan at matapang ang loob. Bata pa lamang siya ay sanay na siya sa hirap ng buhay sa tabi ng dagat. Wala na siyang ina. At ang kanyang ama, si Mang Teryo, ay matagal na huminto sa pangingisda, dala na rin ng katandaan nito. Tuwing dadapit ang hapon, bago pa man lumubog ang araw, ay nasa bangka na si Turco. Bitbit ang lampara, lambat at kaunting pagkain. Tinatahak niya ang katahimikan ng dagat na para bang kaibigan niya ito. Tahimik ang buhay niya at kontento na siya kung ano man ang meron sila. Hindi siya pala kwento. Hindi rin siya mahilig makisawsaw sa mga tsismis na kumakalat sa baryo. Ang alam lang niya ay ang pumalaot, magsagwan at mag-uwi ng isda para sa kanilang hapag. Sanay na si Turco sa galaw ng dagat, sa lakas ng alon, sa ugali ng mga isda, at sa panahon kung kailan malakas ang pangingisda. Minsan, maganda ang huli, minsan wala. Pero hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, ang mahalaga ay may maiuwi siya kahit kaunti. Naririnig na niya noon ang mga kwento tungkol sa mga sirena, syokoy at aswang sa dagat. Pero ni minsan, hindi siya naniwala sa mga ito. Itinuring niya itong biro at gawa-gawa lamang ng mga matatanda para lang takutin ang mga bata. Kung totoo yung mga nilalang na yan, dapat nakita ko na. Pabulong niyang sambit habang inaayos ang mga lambat. Ang hindi niya alam, may isang gabi na magbabago ang takbo ng buhay niya. Gabi noon, bilog ang buwan at kalmado ang alon. Habang nasa laot si Turco, may napansin siyang aninong lumulutang sa tubig, hindi kalayuan sa kanyang bangka. Nung una, akala niya ay troso lang o patay na hayop. Pero nang ilawan niya gamit ang lampara, nakita niya ang isang babae ito. Basang-basa at tila nanghihina at parang humihingi ito ng tulong. "Uy, ayos ka lang ba?" sigaw niya. Hindi sumagot ang babae, pero iniabot nito ang kanyang kamay. Dahil sa awa, inabot ito ni Turco at hinila sa bangka. Pag-akyat ng babae, halos mabitawan ni Turco ang lampara sa pagkabigla. Dahil sa halip na paa ay isang mahaba at makinang na buntot ng isda ang meron ng babae. Kumikinang ito sa liwanag ng lampara. Kulay bughaw at berde, parang mga alon sa tubig. "Sirena ka? Totoo pala talaga kayo," sambit ni Turco na manghang-mangha sa kanyang mga nakita. Hindi pa rin umiimik ang babae. Umupo lang ito sa gilid ng bangka at hinahaplos ang sugatang bahagi ng kanyang buntot. "Salamat," mahinang sabi ng sirena. "Hindi ko na kayang makalayo pa. Hinahabol kasi ako," dugtong ng sirena. "Ha? Hinahabol ka?" ang wikang tanong ni Turco. Tumango ang sirena. "May mga nilalang na sumisid mula sa ibabaw. Hindi sila tao, hindi rin sila uri ng hayop sa dagat. Ang tawag namin sa kanila, mga ordanyo, mga aswang kung tawagin ng mga tao. Hindi ba yan mga nilalang na lumilipad lamang sa hangin?" Tanong ulit ni Turco. "Hindi lamang sila lumilipad, kaya rin nilang lumubog sa tubig.
pero hindi nila kayang makalalim. Ako naman, hindi makalayo dahil sa sugat na natamo ko. Wika ng sirena. Sa hindi kalayuan, biglang bumigat ang hangin. May narinig silang tila huni ng uwak na humahalo sa sipol ng hangin. Paglingon ni Turko, may isang nilalang na dumarating. May pakpak ng paniki, nakakulay ng balat ng tao. May mga matatalas din itong mga kuko. Sumunod pa ang dalawa, isa sa ibabaw ng tubig at ang isa ay lumilipad ng may kataasan. Ayan na sila, bulong ng sirena. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Turko habang hinahawakan ng kanyang tagahilas. Isang kalawit na bakal na ginagamit niya kapag may pumapailalim na pating o buwaya sa mga malalayong bahagi ng laot. Ngayon, ito lang ang sandata niya laban sa tatlong nilalang na hindi niya kailanman naisip na totoo. Ang unang nilalang, may pakpak ito ng paniki at matang kulay baga. Bumulusok ito pababa sa gilid ng bangka. May kabigatan ang katawan nito at nang masilip ni Turko ang mga kuko nito, nagmistulang parang itak ito sa sobrang talas. Agad siyang napaatras, inisip kung paano kikilos at labanan ng mga nilalang. Gamit ang tagahilas, sinubukan niyang sipatin ang braso ng halimaw. Ngunit mabilis din ito. Agad nakaiwas at biglang tumalon papasok sa bangka. Umatungal ito, tila gutom na gutom. Hindi nagpatinag si Turko. Hindi niya hinayaang mawala siya sa konsentrasyon. Sa halip, kinalma niya ang kanyang sarili gaya ng ginagawa niya tuwing makikita ang mga alon na paparating dala ng malakas na bagyo. Hindi kita tatapatan sa bilis, halimaw, bulong niya sa kanyang isip. Pero marunong akong gumamit ng bangka. Pahabol niya pa. Dahan-dahang binuhat ni Turko ang isang timba. Naglalaman ito ng mga pusit at isda mula sa huli niya kanina. Sabay inihagis niya ito sa mukha ng nilalang. Nasapul sa mata ang halimaw. Pansamantalang nabulag ng malansa at madikit na tinta ng pusit ang mga mata nito. Sa saglit na pagkalito ng halimaw, sinugod ito ni Turko. Pinilipit ang lieg gamit ang lambat at saka itinarak ang taghilas sa gilid ng lieg nito. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng halimaw habang bumabagsak ito sa tubig. Hindi pa siya nakakahinga ng maluwag nang dumapo naman ang ikalawang nilalang mula sa ere. Mas payat, mas mabilis, at may mahahabang kuko sa mga paa. Tumalon ito papunta kay Turko. Hawak ang isang piraso ng poste ng bangka. Pero bago pa ito makalapit, sinindihan ni Turko ang mitya ng lampara at itinapat ito sa mukha ng nilalang. Sandali itong napaatras. Nagsisigaw dahil sa liwanag. Ayaw mo sa liwanag? Mas lalong hindi mo magugustuhan ito. Pasigaw na wika ni Turko. Kinuha ni Turko ang kapirasong tela mula sa kanyang baonan. Pinahidan niya ng langis na galing sa lampara at saka sinindihan gamit ang apoy ng isa pang lampara. Ginawa niyang pansamantalang sulo ang tela, sabay wasiwas sa mukha ng halimaw. Napaatras ang nilalang. Nagalit ito pero hindi ito makalapit. Habang umaatras ang halimaw sa kabilang gilid, sinamantala ni Turko ang pagkakataon. Itinulak niya ang nabaling poste ng bangka paharap sa pulang nilalang. Tumusok ito sa bandang tiyan. Hindi naglaon, nabuwal ito, bumagsak din sa tubig at hindi na muling lumitaw. Ngunit ang pangatlo, ang pinakadelikado. Mula sa ilalim ng dagat, unti-unting umangat ang pinakamatanda at pinakamalaki sa tatlo. Halos kasing laki na ng bangka ang lawak ng katawan nito. Hindi ito lumilitaw ng buo.
Tanging ang mahabang ulo lang nito na parang ahas ang lumilitaw sa tubig. Kapansin-pansin din ang mata nito na dilaw na dilaw. Hindi ko siya kayang labanan sa ilalim ng tubig, bulong ni Turko. Bigla niyang inabot ang isang mahaba at makapal na lubid. Gamit niya ito sa paghila ng lambat. Itinali niya ito sa bato na pang-angkla at saka dahan-dahang inikot ito sa kanyang kamay. Umayo siya sa likod ng bangka at hinintay ang nilalang. Nang umatake na ang halimaw, umangat ang ulo nito para kagatin siya. Pero dahil handa at sa bilis ni Turko, tumalon siya sa kabilang gilid ng bangka. Kasabay ng pagbitaw ng lubid na may pabigat na bato, inihulog niya ito at sumabit sa panga ng halimaw. Hinatak ito pababa. Nagpumiglas ang halimaw, pero ang bigat ng batong pang-angkla at ang pagkakapulupot ng lambat sa nilalang ay unti-unting humila rito pailalim. Nagwala ito sa tubig, umikot-ikot at ang buong bangka ni Turko ay halos mabaliktan. Pero kumapit siya, pinanatili niya ang balanse ng sarili hanggang sa unti-unting lumubog ang nilalang. Di na ito muling lumitaw. Sa huling pag-ikot ng alon, tahimik na ulit ang paligid. Ang buwan ay muling lumitaw at ang dagat ay naging payapa na parang walang nangyari. Nakahiga si Turko sa loob ng bangka, humihingal, sugatan at pagod. Ngunit buhay siya at ang sirena, ligtas. Pagkatapos ng lahat, lumapit sa kanya ang sirena. May sugat man ang binata pero buo pa rin ang kanyang loob. Hindi ko alam kung paano makakabawi sa iyo, sambit ng sirena. Hinugot nito mula sa kanyang buhok ang isang maliit na mutya, kulay berde. Kumikislap ito tuwing tinatamaan ng liwanag ng lampara. Ito ang mutya ng karagatan, isang bihirang piraso ng dagat. Gamitin mo ito at ang alon ang mismo magtuturo sa iyo kung saan may mga isda. At sa tuwing itatapon mo ang iyong lambat, kusa silang lalapit, hindi ka na mauubusan ng huli. Pagpapaliwanag ng sirena. Tinitigan ni Turko ang mutya. Nang hawakan niya ito, parang may dumaloy na malamig sa kanyang palad. Naramdaman niyang parang may alon na bumabalot sa kanyang kalamnan. Hindi ito para yumaman ka, sabi ng sirena. Ito ay para hindi ka magutom at para makapagpatuloy kang maging tagapangalaga ng dagat. Pangalagaan mo rin ito gaya ng pagligtas mo sa akin, wika ng sirena na may pagpapasalamat. Tahimik lang si Turko at tumango. Mula noon, tuwing pumapalaot siya, palaging may huli. Hindi sobra, pero sapat na. Sapat na para mabuhay, sapat na para makatulong sa iba. At tuwing gabi, kapag bilog ang buwan, sinasabi ng mga tao sa kanhawan na may sirenang lumalangoy sa malayo. Pinapanood nito si Turko habang siya'y nagsasagwan, tahimik at puno ng respeto sa dagat na kanyang tahanan.